Yeah, sarap nito. Suka at toyo ang katapat na may sili. Maraming kanin. Piniprito ko na itong ating pork ribs. Ito pong tadyang na ginagamit ko wala ng buto. Tapos konti lang yung taba nito. Madali itong maluto Lalaki ng hiwa. Depende po sa laki ng hiwa ng baboy ang gusto nyo. Madali siyang maprito, madali siyang lumambot. Pero meron kasing ibang ribs na talaga namang 2 Pasko na nakakalipas hindi pa rin malambot. Lagyan natin ng cornstarch. Dadamihan ko 4 na kutsara po ang nilagay ko dahil marami-rami tayong lulutuin 1 kutsaritang pamintang durog. Ganon din po ang asin. Halo. Hindi natin tatapon tong natirang cornstarch. Gagawin natin pampalapot yan mamaya. Okay, 5 minutes na pero lutuin pa natin. Balibalik tayo nyo ng ganon yan. Sarap nito. Suka at toyo ang katapat na may sili. Maraming kanin. Tinanggal ko yung mantika. Gamitin natin yung konti. Sibuyas. Lagay na natin. Isang malaking sibuyas. Maglagay na rin po tayo ng luya. Masarap syempre kapag may ginger itong pork rib. Kamatis. Magsasabaw yan Lutuin nyo ng mabuti ito Talagang yung lantang-lanta na, ligisin nyo para lalong lumabas yung sabaw, bumango at maluto. Tsaka ako ilalagay ang bawang, inihuli ko po ito at ayokong masunog. Pagkatapos po, isunod natin itong tause. Kalahati po ng maliit na lata ng tause ang ilalagay ko. Natira to dun sa ginamit ko nung isang araw na nagluto ako sa inyo haluin natin. Tamis at alat po ang lasa ng ulam natin. So maglalagay siyempre tayo ng asukal. Dahil sasabawan po natin ito ng tubig, hindi sapat yung tause. So lalagyan po natin ng toyo. 2 kutsara po ito ng toyo. Lagyan na natin ng konting chili, garlic paste. Tapos sabawan nyo na. 2 cups po ng tubig ang inilagay ko. Di nawala na yung lasa. Kaya dapat talaga maglagay ng toyo. Nagets nyo na ba? Kaya ako naglagay ng toyo dahil mawawala ng lasa. At saka ng asukal. Pakukuluin natin to. Kung ayaw nyo pong maglagay ng sabaw, wag nyo lagyan ng toyo. Habang kumukulo yung ating sabaw doon, ito po yung cornstarch na napadami. Lagyan po natin ng 1 tasang tubig. Tapos haluin nyo na ito ang ating magpapalapot ng ating sabaw. Tapos ilagay na natin itong ating pampalapot. Ilalagay ko na po itong siling panigang at saka konting siling pula. Mahina lang po ang apoy niya, lumalapot na sabaw. Tsaka natin ilalagay itong ating pork ribs na pinrito na. Ayan. Huwag nyo nang galawin. Pagkalagay na nito, patayin nyo na yung apoy at iserve nyo na. Huwag nyo nang paghalu-haluin at mawawala yung crispiness nung inyong parang lechong kawaling pork ribs in tause. Mga kaibigan, baboy na naman itong ibinibigay ko sa inyo. Basta lagi nyo tatandaan, pakonti-konti lang ang subo, huwag yung bugal-bugal. At yung maintenance nyo, inumin nyo bago po kayo kumain itong pork in tause. Susunod po ulit, si Ron Bilaro.